Tatlong gabi na po ito ng pagsisikap na mahanap sina Secretary Robredo at ang dalawang piloto ng nag-crash na eroplano. Sa kabila ng puspusang pagsuyod sa ilalim ng dagat sa palibot ng crash site, hindi pa rin nakikita ang kabuuan ng eroplano. Sa halip, mga pira-piraso lang nito ang nakita na. Live mula sa Masbate City, may report si John Consulta. John? Jessica, hanggang sa mga oras ito ay patuloy nga itong sinasagawang briefing at pagpupulong ng mga miyembro ng rescue units na nag-ooperate nga dito sa probinsya ng Masbate. 48 oras na nga nakakaraan mula nang bumagsak itong Piper Zeneca plane na gamit ni DILG Secretary Jesse Robredo at dalawang kasamang piloto. Pero hanggang sa ngayon, Jessica, kapansin-pansin na nakikita pa lamang ay ilang bahagi ng pakpak ng eroplano, ilang debris at ang nagkagutay-gutay ng flight manifest na sakay sa eroplano. Tanghali kanina na magsagawa ng technical dive na layong matunton ang Piper Zeneca plane na sinakyan ni na Secretary Jesse Robredo at mga pilotong sina Captain Jessup Bahinting at Shitis Jan. Mas naging puspusan ng dive missions nang dumating ang mga tangke ng helium at oxygen na siyang sangkap sa tinatawag na Trimix Air Supply na tutulong sa mga scuba divers na mas mapatagal ang pagsisid. Mahigit 1 oras ang itatagal ng diver sa ilalim ng tubig kung may gamit nitong Trimix. Mas mahaba kumpara sa ordinaryong tangke ng mga regular diver. We're planning to mix 16% oxygen and 41% helium. Okay. So we're trying to target that mixture. Just a matter of 1% error on the oxygen analyzer and the depth gauge. Just an error of 1% can make a difference, can kill you. Dumating din kaninang umaga ang 3 foreign deep sea divers na target daw marating ang isang bahagi ng Tikal Channel na 250 feet ang lalim. Ang plano, una silang sisisid at kung may matagpuan, ang mga technical diver na ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang magpapatuloy ng underwater mission. Meron itong first team na mga dayuhan na civilians, sila muna ang magre-reconnoiter. Nakahanda ang ating Navy. There are 4 technical competent ng ating Navy at saka sa Coast Guard. Sila yung susunod. In case na may sighting, kasi hindi sila pwedeng tumagal masyado, in case na may sighting, hopefully makapag-mark. Posible rin daw gamitin na ang isang remotely operated vehicle o ROV na pinahiram ng US government. May kakaya ng ROV na sumisid sa lalim na 250 feet at ginamit na noong 2008 nang lumubog ang MV Princess of the Stars sa Romblon. Sa ulat ng mga naunang diver, may mga palatandaan daw sa seabed na maaring nakaladkad na malalakas na current ang eroplano mula sa pinagbagsakan nito. Talagang bumabagsak yan at this point. That's about 250 meters to 300 meters from this site to that site. Diyan magiging very useful yung ROV. Kasi hindi nakakayanin ng human ito, ROV na ang gagamitin dyan. Meron ding mission flights ang Amerika na may gamit na magnetic anomaly detector na may kakayaang ma-detect ang anumang foreign object sa ilalim ng dagat. Pero nagnegatibo ang 2 flights na ginawa kahapon. Dala ng mga divers kanina ang kinunang underwater video ng mga debris kabilang ang mga salamin, maaari raw parte ng cockpit na natagpuan sa ilalim ng dagat. At sa kanilang pag-ahon, magpapatuloy ang sonar mechanism na nirentahan ng Coast Guard sa buong gabi. Ang resulta nito, kasama ang video, ang siyang magiging basehan ng diving missions bukas. May sinasagawa ring helicopter surveillance sa mga baybayin sa paligid ng Masbate. Sisiguraduhin niya na walang survivor na nasa mga coves or isolated areas dito sa coast na ito. Nilino naman ni Secretary Rojas na hanggang ngayon, search and rescue operations pa rin ang kanilang isinasagawa. May paliwanag naman ang kapatid ni Secretary Robredo na si Bush Robredo ukol sa kumalat na impormasyon kanina sa social networking site. Marami po naman sa amin na kami natatanggap na text messages na sinasabi na meron daw a certain Alberto who says that Jess was wearing blue but he was not wearing blue. He was wearing his polo barong with a DLG marking, color gray. That I know. Kaya, although kahit pa nga kuminsan parang alam mo naman na hindi totoo, kaya lang siyempre iisip mo pa rin, baka na nga. So pinatingnan pa rin namin po. Sinabi nitong patuloy na umaasa ang pamilya sa magandang balita, pero handa rin daw sila sa ano paman.
Pero kami po ay inahanda na namin ang loob namin. Siyempre, para lalo na doon sa mga bata. Kung hindi pa kinuha si Jess, siyempre lahat kami although 2 araw na kasi. Kaya medyo kami nawawala na ng pag-asa, although hindi pa naman siguro. Sa kabuuan, Jessica, ay 7 diving teams ang sasabak nga bukas sa pagsuyod dito sa kanilang pinupunteryang quadrant dito sa bahagi nga nitong dito sa malalim na bahagi na, no, dito sa Masbate Bay. Samantalang doon sa 7 teams na yun, Jessica, no, 4 ang shallow teams. At samantalang 3 naman yung magiging deep sea diving team na siyang susuyod nga doon sa ilalim ng Masbate Bay. Doon sa isang team na yun, Jessica, ay talagang may participation ito ng mga foreign divers, isang Koreano, isang British at isang Australiano. Jessica. Okay. John, base dyan sa live video natin ng karagatan dyan sa Masbate, no? May ilaw yung mga barko, so patuloy yung kanilang sonar search, pero yung diving, tama ba, itinigil muna? Tama ka doon, Jessica, dahil nga masyado nang madilim itong kapaligiran dahil nga sa pagkagat na ng dilim ay hindi na nga muna itinuloy itong diving operations at ginagamit itong oras ito para magpahinga sila para sa pagsabak bukas. Pero patuloy itong ongoing naman itong sinasagawang sonar activities kung saan ay malaking impormasyon na kanila nakukuha hinggil nga doon sa kanilang na-detect na irregularly shaped object na sa kanilang nakaraang araw nga ay gumagalaw, pero hanggang sa oras ito, sa huling impormasyon natin nakuha, ay stationary daw itong object ito na posibleng siyang wreckage ng bumagsak na aeroplano. Jessica. Okay, pero lumalabas din na may mga maliliit ng pira-piraso ng aeroplano na nakukuha. So, mukhang nag-disintegrate ba o parang nag-break into small parts yung aeroplano on impact? We can only surmise that, of course, John. Well, Jessica, ang maliwanag kasi dito, mula doon sa pagpaplat nga ng mga members ng task force, maliwanag na gumalaw talaga itong wreckage ng aeroplanong bumagsak. At dahil nga dito ay sa kanyang path na dinaanan, ay merong naiiwan nga mga debris kabilang narito yung na-discover nga, no, na-recover na nagkapira-pirasyon ng flight manifest. At yung pinakahuli ngayong hapong ito, Jessica, ay yung pagkaka-recover ng Philippine Navy divers ng fiberglass na salamin na pinaniwala ang ito yung nasa may harap sa may cockpit ng aeroplano. So, paniwala ng task force, they're on the right track at bukas mas magiging focus ang kanilang atake para nga matumbok na yung mismong kinaroroonan ng wreckage. Jessica. Okay, so they're not saying kung yung aeroplano ay nag-break up dahil sa impact ng pagbagsak nito sa tubig. Ganun ba yun, John? Kasi bakit may nakikita silang small pieces, no? Yes, Jessica. Doon kasi sa paglubog nga nitong aeroplano, ang sinasabi talaga nitong mga divers at maging itong mga residente dito sa Masbate, talagang napakalakas ng current, Jessica, dito sa ilalim nga nitong Masbate Bay. Kaya nga, nung kinanakaladkad na itong aeroplano, ay talagang naging pakahirapan nga yung paghahanap. At kung masasabi nga natin, parang habulan na itong nagaganap dahil nga umuusad itong wreckage. Ganun pa man, ay yung pinaka main body nito, no, yung wreckage nitong bumagsak na aeroplano, patuloy pa rin nilang zero-in at hopefully, Jessica, kung makikisama ang panahon at gayon din itong pagsisikap nga ng ating mga rescue units ng task force ay maaaring ang palarin na sila at makita na itong wreckage na ito, Jessica. Oh, okay. So merong major part of nung wreck na ina-assume natin intact, pero meron ding mga small pieces katulad nga nung fiberglass pieces na nakita kanina, yung flight manifest, yung isang wing ng eroplano. May mga maliliit na pieces na humiwalay, pero yung totality, yung mas malaking bahagi nito ay buo pa. Yun ang inaasahan, John? Yes, Jessica. Actually, isa sa mga pinapangambahan, Jessica, doon sa pinoint out ni Secretary Mar Rojas, ay baka nga nakaladkad ito doon sa mas higit na malalim na bahagi nga nitong Masbate Bay. Pero base na rin doon sa naging ocular inspection nga, no, doon sa diving mission na sinagawa ng mga foreign divers at ng mga Philippine Navy divers, ay nakita nga nila na sa ibang lugar, no, yung tinatawag na debris field ay hindi naman umabot doon pa sa pinakabangin
na may lalim na 1,000 feet. So umaasa sila, Jessica, dahil sa isasagawang deep diving missions bukas, maaari pang matuntun itong mga susunod na mga sorties ng mga divers natin kung saan na nga mismo nakapwesto sa ngayon itong wreckage ng eroplano. Jessica. Okay, sa nakikita nga natin dyan, no, tuloy yung operasyon itong dalawang barko sa dagat ng Masbate, pero sa yung likuran naman ay patuloy din ang briefing nitong mga diving team. So, we're seeing na talagang puspusan at tuloy-tuloy itong isinasagawang paghahanap para kina Secretary Robredo at sa kanyang dalawang piloto. Totoo yan, Jessica. Kaya nga talagang late na kung magpahinga at maaga na naman kung gumigising itong mga rescue units. Pero sa ating mga panayam kung ano nga ba yung kanilang ginagawa rito. Yung iba kasi dito, Jessica, galing pang Naga, mga kababayan daw nila. Ito si Secretary Robredo, kaya nandun yung kanilang pagpupursige. Pero karamihan naman ng mga divers dito talagang nandun yung kanilang pagmamahal para makapaglingkod sa bayan at ma-recover na nga itong wreckage ng ating kalihimang DILG. Jessica. Okay, maraming salamat, John Consulta.